Naku, yari na mga kababayan, sinampahan na ng kaso itong si Jonel dahil dito sa ginagawa nila sa House of Crocodiles. Sinampahan ho ng kaso ng asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Nako, ito nang sinasabi ho natin, gumanti na ang Agila mga kababayan. Gumanti na ang asawa ng Agila dahil hindi ho papayagan nitong asawa ni Vice President Inday Sara Duterte na ganito-ganituhin lang siya nitong si Jonel at ang iba pang mga opisyal ng House of Crocodiles kasama na ang Bangko Sentral ng Pilipinas at itong AMLAC. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Dilima, hindi umano nasisindak sa kasong isasampa ng asawa ni VP Sara. Hindi umano. Kung hindi siya nasisindak mga kababayan, bakit parang umaangal na agad siya? Sisindak si Laila Dilima sa planong kasong isasampa ng kampo ni Atty. Manasseh Carpio laban sa mga mambabatas kaugnay ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Yari. Ayon kay Dilima, karapatan ng kanilang panig ang magsampa ng kaso. Ngunit, hindi ito mapipigilan ang pagdinig ng House Committee on Justice. Iginiit niyang hindi labag sa batas ang proseso dahil ang impeachment ay may natatangian niyang katangian at hindi saklaw ng bank secrecy law. Nigyan din niya na ang AMLA ay nag-aatas sa mga bangko na i-report ang suspicious transactions at ang mga tinatawag ng committee ay records ng transaksyon, hindi mismo bank accounts. Tiniyak ni Dilima na hindi sila uurong magpapatuloy ang pagdinig bilang bahagi aniya ng kanilang mandato para sa pananagutan at katotohanan. Pananagutan at katotohanan? Ano lang ginagawa nila dyan mga kababayan? Tinatawag na fishing expedition kasi nga wala ho silang makuwang ebidensya, wala silang hawak na ebidensya kaya hindi pa nila dinadala sa Senado. Tatandaan ang ipinahayag ng asawa ni VP Sara na si Atty. Mans Carpio ang planong pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas, kabilang sina Representative Luistro, si Bal Sindanya, Shell Jokno at Laila Dilima. So ang dami pala nilang mga buhaya dito na mandadamay. Ayon sa kampo ni Carpio, nakatakda silang magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at miyembro ng House Committee on Justice dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Sa tingin ko itong impeachment complaint mga kababayan, madidismiss ho ito. Ang dami na ho nilang ginawang violation. Ayon pa sa kanyang payag, napilitan siyang kumilos, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para rin sa mas malawak na interes ng publiko. Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only his wife and the Duterte family but also of the banking and financial community, especially the unwary general public. So ang mangyayari kasi dito kapag hinayaan na balahurain nila itong mga bangko, itong mga bank transaction, mga kababayan, ay pwede nang gawin din yan ng ilang mga private citizen, mga individual. So mawawalan ho ng tiwala ang taong bayan dito sa bangko at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nito pinalambas ang umano'y motibo sa likod ng aksyon. AMLA is being weaponized Tama. for pure black propaganda with a view to the 2028 national election. Okay. Yung sinasabi ni Congresswoman Dilima na impeachment
hindi sakop ng bank secrecy law. Iba naman ang pananaw ng maraming abogado dahil pwede lang maging exempted yung pwedeng i-open ang mga bank accounts o ano kung yung nagsimula na ang impeachment trial. So, yun pala dapat ang kailangan buksan, hindi dito sa ginagawang mini trial sa House of Crocodiles. Ngayon, wala pang impeachment trial. Preliminary investigation pa lang. Kaya, ang pagkakaintindi ko, hindi tama yung ginagawa ng mga kongresista. Tama lang itong ginawa ni na Attorney Mans Carpio na magsampa ng kaso para sa kapakanan nating lahat. Sa kapakanan pati ng mga depositor na naglalagay ng kanilang pera sa bangko, kung ganyan ang gagawin nila, wala nang tiwala ang taong bayan. Magsariling sikap na lang at mag-ipon na lamang sa bahay yung ating mga kababayan kung ganyan ang gagawin nila. Binabalahura nila mga kababayan. Kung kayang-kaya nila na pati Vice President, ganyan nila, how much more tayo ng mga ordinaryong sibilyan. Tama. Kaya ako natutuwa itong ginawa ni Attorney Mans Carpio na magsampa. Bahala na ang bahala na ang mga prosecutors, bahala na rin ang korte kung sakali mang maisampa. So, may hangganan ang kapangyarihan, hindi absolute ang kapangyarihan nitong Kamara. Tama. May hangganan sila dahil mga kababayan, hindi lahat ng oras sa kanila. Ano pa lang sila nakalimutan nila na ang trabaho ng prosecutor is just to evaluate the evidences presented by the complainant. Ang ginagawa nila is nangangalap ng dagdag ebidensya dahil siguro nakita nila mahina ang kanilang ebidensya. So, ibig sabihin nito mga kababayan, hindi talaga sila para doon sa katotohanan, kundi para sila kampihan at kalabanin itong kalaban. Yung mga kakampi ni Bibi Sara, sasamahan ho nila para kampihan, para i-persecute itong ating Vice Presidente. Hindi sila dapat dyan. Mga tinaguriang lawmaker, pero ito pala ay tinaguriang lawbreaker. Kung gusto nilang mag-appear, si VP Sara, itong April 29, nananawagan sila, magpakita kayo, mag-attend Huwag kang magpakita, Baby Sara. Fishing expedition pa rin yan. kayo. What? Mag-attend ba si VP Sara is makakakuha siya ng fair treatment? No? Sabi ni Congressman Erese, kahit ano pang mangyari dyan, mag-attend man o hindi si VP Sara, sigurado namang boboto sila ng with probable cause. Tama. Kahit mag-attend pa talaga dyan si Baby Sara, fix na ho yung kanilang decision mga kababayan. Fix na. Dadalhin pa rin yan nila yan sa Senado at doon na lang magharap-harap talaga. Kakaasa ba tayo na itong sina Dilima, Percy Sindanya, Shell Jokno, Luistro, boboto ng pabor kay VP Sara? No? Wala na yan. Automatic na yan. With or without evidence. Probable cause yan. And nakikita ko na yung buong Committee on Justice. Mabibilang mo lang sa kamay ang mag-vote ng no. Yan nga mga kababayan ang naging reaction opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa naging pag-alma
nitong si Jonel, Congressman Jonel. So, wag na nating banggitin ang kanyang pangalan dahil kilalang kilala naman siya mga kababayan na si Jonel. Yan. Sabi niya ay hindi naman siya naaalarma, hindi siya natatakot, hindi siya kinakabahan dito sa ipinil na kaso ng asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung hindi siya kinakabahan, bakit ho siya umaalma? Kung hindi siya kinakabahan, bakit parang lagi na lamang ho siya nagpapamilya? Anong nangyayari, Junel? Nako, kailangan ho nilang magtagumpay dito. Itong mga House of Crocodiles, kailangan ho nilang magtagumpay. Mapagtagumpayan nila itong 2026 ang 2027 dahil pagdating ng 2028 mga kababayan, eto na ang masasabi ho natin, oras na ng paniningil. Dahil itong mga House of Crocodiles, itong mga nagkamal ng mga mali-malitang pera, panigurado, kulungan ho ang mararating niyan dahil sabi nga ni VP Sara Duterte ay may kinausap na siya na tatakbong Vice President, katandem niya, at yun ang magpo-focus doon sa ipapakulong yung mga nagkamal ng mga mali-malitang pera. Nako, yan ho ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya mula Luzon, Visayas at Mindanao, sulit na ho sila nakasuporta kay Vice President Inday Sara Duterte para maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Yan ang katotohanan mga kababayan dahil gustong-gusto ng ating sambayan ng Pilipino na makulong itong mga kurakot na ito, hindi lang basta makalimutan kundi maalala nila na sila ay kurakot at doon nila maisip sa kulungan na magkano ang kanilang mga ninakaw, kung saan sa pamamagitan ng kanilang mga ninakaw mga kababayan ay napakaraming mga kababayang Pilipino ang nagtiis sa hirap sa mataas na bilihin, sa perwisyong dulot nitong flood control anomalies. Yan. Diyan nila maaalala na sila ay mga kurakot. Kaya hanggang sa 2028 mga kababayan, sasamahan ho natin ang Agila ng Pilipinas, Inday Sara Duterte.